Mga kapuso, nung pong nakaraang linggo ay tampok sa Sumbugan ng Bayan ang lalaki na biktima nung tinatawag na online scammer na gumamit sa kanyang litrato para makapanloko. Ngayon pong linggo lang ito, humarap ang isa pang biktima. Pangalan daw niya ang ginamit sa panloloko at yan ang inaksyonan sa Sumbugan ng Bayan. Gusto lang daw linisin ni Johnny Abibico ang kanyang pangalan. Noong Pebrero ng nakaraang taong pa nagsimula ang problema. Ginamit niya yung pangalan ko. Nagpagawa siya ng peking ID. Kinuha niya yung mga proof of shipping ko via FB picture grab. Tapos ito yung mga pinapakita niya sa mga customer niya para makapanloko ng potential buyer niya. Nagbebenta raw ng mga gadget at sapatos ang suspect online at tumatakbo kapag bayad na. At dahil isa ring online seller si Johnny, nakasira ito sa kanyang negosyo. Ang binibenta ko lang sapatos tsaka tsinelas. From Baguio City talaga ako. Sa lahat ng napagbentahan ko, wala naman ako naging atraso kasi lahat naman po ng nabentahan ko, good transaction naman at na-receive naman po nila lahat ng binayaran nila sa akin. May mga prueba ako dito. Higit na nangangamba si Johnny para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala akong idea kung sino man ang gumagawa sa akin nito. Nung nagsimula to, maraming banta na tumatawag sa akin, pinagbabantaan yung aking buhay. Tapos, laging may tumatawag, pinagmumura ako. Pero yung pinakamahirap, yung may pumunta sa bahay namin. Tapos, pati anak ko, tinakmay. Idinulog ng Sumbungan ng Bayan sa PNP Anti-Cybercrime Group ang reklamo. May paraan daw para matukoy ang scammer. Gagawa tayo ng isang sulat patungo sa Facebook para sila ay makabigay ng assistance sa atin. Kanyang basic na ginagawa ng mga tao na ito ay kopyahin yung picture mo, kopyahin yung pangalan mo at gamitin na parang isang regular na transaksyon niya sa araw-araw. Sa ngayon ay ikangay deactivated na ang Facebook account na nagpakilalang Johnny Claude Abibico. Basically, ang identity theft ay pinaparusahan sa Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa iba pang ahensya ng gobyerno para malutas ang kaso. Katulad po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, katulad po ng mga private agency po, katulad po ng mga internet service provider, sila po kasi sa tulong po nilang dalawa ay madali po natin ma-identify o makikilala yung mga taong nasa likod nito. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan. Ito po ang aming hotline. Ayan o, 333-7161. 333-7161. O mag-email po kayo sa sumbungan ng bayan at gminetwork.com. Sumbungan ng Bayan at gminetwork.com. Ang inyong sumbong, asahan ninyo, mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwali naman dyan, sa mga kawatan at magpagsamantala, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanan.